Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil araw-araw tinutulungan niya tayo at hindi niya tayo pinapabayaan. Dumating siya dito sa mundo na to, si Jesus Christ, para i-save tayo, hindi tayo para i-judge. May tamang day for judgment. Kaya hindi pa ngayon yun, pero inihahanda tayo ni Jesus Christ para sa kanyang pagdating. Pagpabababain na ulit siya dito ni Almighty Father sa lupa, kailangan maayos na tayo. Kaya ngayon pa lang tinuturuan na tayo ni Jesus Christ. Nakalagay dito sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Hinahanap ni Jesus Christ yung mga tao na naliligaw ng path para i-save. So tayo yon, no? Naliligaw tayo ng daan dati, pero ngayon isinave na niya tayo. Alam na natin yung daan patungo kay Almighty Father dahil kay Jesus Christ. At saka dito sa Matthew chapter 18 verse 11, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Dito naman sa Luke chapter 9 verse 56, "For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village." Ito yung nasa Luke chapter 9 verse 56. "For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them." So si Jesus Christ, dahil sa pagmamahal niya, gusto niya tayong ma-save. Si Almighty Father, ganun din, ayaw nila tayo mapunta sa kapahamakan. Gusto ni Almighty Father na makuha natin yung para sa atin. Yung para sa atin, yung inheritance natin. Gusto ni Almighty Father, ibigay sa atin yon. Hindi madamot si Almighty Father, hindi madamot si Jesus Christ. Gustong i-share sa atin ni Jesus Christ yung blessing na yon. Kaya dapat magtiwala tayo kay Jesus Christ. Lagi tayong mag-pray. Pag nagkakasala tayo, hingi tayong tawad. Huwag tayong magyayabang. Dapat magpakumbaba lagi. Dahil yung tatay natin mapagkumbaba. At si Jesus Christ mapagkumbaba din. Last time ang binasa natin was John chapter 19. Pero ngayon lipat naman tayo sa Matthew chapter 27. Pero bago yung Matthew chapter 27, tingnan muna natin to. Matthew chapter 26, yung plot na para patayin si Jesus Christ. Pinag-uusapan na nila dahil binuhay ni Jesus Christ si Simon the leper or si Lazarus. At dito binuhusan siya ng oil, no, na pure nard, na perfume ni Mary, na kapatid ni Simon the leper, in preparation for his burial. Kasi alam ni Jesus na nalalapit na yung kanyang pag-alis sa mundo na to. At sinabi ni Jesus na lagi niyang mare-remember yung babae na nag-prepare sa kanya for his burial, yung nagbuhos sa kanya ng perfume, ng pure nard, na nakalagay sa alabaster jar. At si Judas ay nang hinayang dahil mahal daw yung perfume, da sana pinambili na lang ng kung anong gamit o pinamigay sa mahirap, parang nakatulong. Hanggang ngayon may mga ganang tao, di ba, sa nababasa niyo ba sa internet na may mga tao na, ay bakit sayang yan, dapat pinambigay na lang sa mga mahihirap. Di ba may mga ganang sa internet? Yung ganong salita, nasa Bible yon, nasabi na rin ni Judas yun, So, yung ganong salita,
si Judas, ibig sabihin inggit siya. No? So kung may mga tao tayo nakikita sa internet, ay sayang yung pera, dapat bili na lang niya ng ganyan. Ibig sabihin, inggit ka naman. Huwag tayong may inggit sa kapwa-tao natin. Ha? Dapat magpapasalamat pa tayo dahil pinagpapala ni Almighty Father, binibless ni Almighty Father, yung mga tao na gumagawa ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father. Pero yung mga tao naman na nanloloko, syempre, alam naman natin, hindi natin alam, no? Ang nakakaalam si Almighty Father, no? At kung isa kang servant of the Lord, servant ka ni Almighty Father, dapat yung buhay mo ay simple lang. Gaya ni Jesus Christ siya ka ni Almighty Father. Kung paano nabuhay si Jesus Christ, dapat ganun din yung pamumuhay ng mga leaders, ng mga Christian leaders. Okay? Pag hindi ka kinakitaan ng gano'n ang pamumuhay mo na mapagkumbaba ka, nakakahiya sa mga tao, ma-stumble yung mga tao ngayon. Okay? So yun yung mga sa Christian leaders. Ngayon, kung hindi ka naman Christian leader at kung kaya mo naman bumili dahil sa may trabaho ka, lumalaban ka ng pata sa buhay, yung mga taong ganun, wag naman natin sasabihin na dapat pinambili na lang niya, pinangtulong niya sa mahirap dahil may karapatan naman siya dahil nagtrabaho naman siya. Si Jesus Christ, si Almighty Father, nagbibigay ng blessing sa mga tao na sumusunod sa Kanya. At kung hindi man, no, kung hindi man tatama yung ginagawa ng tao na yon, pero nagkaroon siya ng mga magagandang bagay, wag naman tayong maiinggit dahil kasalanan naman yon. Ha? Coveting, no? Covetousness. Kunyari, hindi ka inggit, kunyari, parang si Judas, kunyari, hindi ka inggit, no? Dapat pinangano na lang niya yan pinambili na lang niya. Ay, kung ako yan, di ako bibili ng ganyan. Covetousness yun. Yun yung reaction. Pinagtatakban mo yung inggit mo, tapos kunyari, ilalagay mo sa tama. Pero ang totoo, alam ni Almighty Father ang puso natin. Kaya ang mabuti, wag na lang tayo magsalita ng masama sa kapwa-tao natin. Lagi nating babantayan ang bibig natin. Doon naman yan papasok yung self-control. At saka yung fruits of the Holy Spirit. No? So, si Judas, hindi niya napigil yung sarili niya. Salita siya ng salita, hindi niya alam kung ano kanyang mga sinasabi. Dahil nga, naiinggit siya, nasilaw siya sa pera. Sa value ng perfume. At dito rin, sa Matthew chapter 26, nakalagay dito yung yung pagpe-prepare sa Passover meal, yung Last Supper, Passover supper or Passover feast, na si Jesus ay nag-pray niya, yung bread, hinati-hati niya yon. Sinabi niya sa kanya mga disciples, take this is my body. Yun. Tsaka yung, this is my blood, yun yung wine naman. Symbolically lang yon, metaphor lang yon. Hindi yon literal, no? At dito ay sinabi na rin ni Jesus kung sino ang magbe-betray sa kanya. At yung binanggit na rin ni Jesus kung sino yung na 3 beses siyang i-deny or i-disown ni Peter. At ang kanyang mga sheep ay mag-i-scatter, magkakahiwa-hiwalay. Dahil sa I will strike the shepherd na nakalagay sa Zechariah chapter 13 verse 7.
Tapos lumipat sila sa Kidron Valley, hindi na nabanggit dito. Tapos dumaan sila sa Mount of Olives, din nagpunta sila sa Gethsemane. Si Jesus Christ nagpray siya. So ang sinama niya ay si Peter, James at saka si John. Tapos yung kanyang mga yung natira ng mga disciples ay nandun lang sa bukana ng garden. Pero ang kasama ni Jesus, Peter, James, and John, para maging witness, nakasama niya rin magpe-pray. So, lumayo-layo ng konti si Jesus para mag-pray. Pero nakita niya ang kanyang mga disciples, si Peter, James, and John, na natutulog. Sabi ni Jesus Christ, the spirit is willing but the flesh is weak. Alam ni Jesus yon kasi naramdaman niya yon na nag-struggle si Jesus. Umiiyak si Jesus. Nalulungkot siya dahil mahiwalay na siya sa kanyang mga disciples, and at the same time, yung cup na iinumin niya, yung bitter na nasa sa loob ng cup na yon, yun yung kanyang magiging kahihinatnan niya. Kaya nagpe-pray si Jesus na, Father, kung pwede lang, sana take this cup from me. But not my will, but your will be done. So nagpe-pray si Jesus. So, yun yung prayer na hindi dininig ni Almighty Father kay Jesus. Lahat ng pinapipray ni Jesus dinidinig ni Almighty Father. Yun ang hindi dininig ni Almighty Father. Yung tanggalin yung cup o yung mangyayari kay Jesus na ipapako sa cross. So tayo, kung may nagdadasal tayo na hindi tayo dinidinig ni Almighty Father, yung mga prayers tayo na hindi binibigay si Almighty Father sa atin, huwag tayo magtatampo. Dahil para sa kapakanan natin yan. Kung si Jesus Christ nga na walang kasalanan, no? Hindi may prayer si Jesus Christ na hindi dinidig ni Almighty Father. Tayo pa kaya na ang dami nating kasalanan, tatanggapin natin yung kasalanan natin, magpapakumbaba tayo. Dahil pag nagpapakumbaba tayo, gusto ni Almighty Father yung humble heart. Kahit sa sobrang dami nating kasalanan, lahat tayo pantay-pantay ng kasalanan. Hindi nyo ba alam? Baka sabihin niyo, murder naman yung nagawa ng iba Murder nagawa ng iba. Pero tayo, yung mga salita natin na mabinibigkas natin, na nakakasakit tayo ng tao, murder na rin yon. Okay? So, yung pagsisinungaling, malaking kasalanan na rin yon. Maliit na sinungaling, pwedeng lumaki. Okay? So, dito kasama si Peter, James, and John, no? At nagdadasal si Jesus. 3 beses niyang binalikan yung kanyang mga disciples na si Peter, James, and John, pero natutulog. Pero dumating na si Judas. At sinabi ni Jesus na tumayo na kayo, andito na yung aking magbe-betray sa akin, yung betrayer ko. At si Judas dumating kasama ang mga soldiers ng high priest at saka ng mga chief priest, soldier, may sarili siyang soldiers, no? At hinalikan si Jesus para yun yung sign na si Jesus ang huli nila kasi gabi yun, madilim, may mga dala-dala silang clubs, swords. Tapos tinanong ni Jesus kung sino ang kailangan niyo, si Jesus of Nazareth. Sabi nila. Si Peter naman, ang ginawa, he struck the ear of the high priest's relative, yung si Malchus nga. Pero pinagaling ni Jesus yung tenga ni Malchus. So, walang naging sugat si Malchus. No? Noong una nasugatan siya, pero pinagaling ni Jesus. At pinagsabihan niya si Peter na, Peter, itago mo yung sword mo. Hindi yan ang hindi yan, hindi ganyan. At si Jesus ay itinali. Pero bago yun, sabi pa ni Jesus kay Judas,
tinawag pa niyang friend. Friend, why have you come? Friend, kaibigan, mahal. Kasi ang friend, no, ibig sabihin, no, may pagmamahal ka sa kapwa-tao mo. Na close ka, na magka-level kayo. Tinawag pa niyang friend si Judas. Ibig sabihin, mahal pa rin niya si Judas. Sabi ni Jesus, bakit may dadala pa kayong clubs tsaka swords? Lagi naman ako nasa synagogue o sa tempo, nagsasalita ako sa mga tao sa public places. Bakit hindi niyo ako inuhuli? Ba't nagdadala pa kayo ng ganyan? At ang nangyari ay nagtakbuhan na ang mga disciples. Lahat, walang natira. Si Jesus lang. Itinali si Jesus. Dinala kay sa una kay Annas, no, the father-in-law of Caiaphas. Si Caiaphas yung high priest. At nakasunod si Peter, pero patago-tago si Peter. Tapos si John naman, anong ginagawa ni John? Dahil kilala siya ng high priest personally, nakapasok siya sa temple court. Ngayon kinausap niya yung servant girls sa temple court para papasukin din si Peter. Pero sabi nung servant girl, di ba ikaw yung isa sa mga disciples ni Jesus? So nag-deny na si Peter noon. So dito ina-interrogate na si Jesus. Tinatanong na siya ng si Annas, si Caiaphas. So marami siyang mga matataas na posisyon sa Sanhedrin ang kumausap sa kanya. At tinatanong nila kung maraming mga nag-testify, false testify, no, na si Jesus ay kung ano-ano ang ginagawa, pero hindi yun angkop, no, hindi nila makuha ng mga Jewish priests at saka ng mga high priests at saka Jewish leaders kung ano ang ikakaso kay Jesus. Pero kung ikinaso siya, meron na agad na kaparusahan. Okay, bago pa man siya kasuhan, may parusa na agad, death penalty agad. So hinahanapan ng way si Jesus ng mga Jewish leaders kung paano siya mabigyan ng death penalty. Kaya ina-interrogate na si Jesus Christ kung may makasasabing masama, pero wala masasabing masama si Jesus Christ. Ang sinabi ni Jesus Christ, ang sabi, but Jesus kept silent. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. You have said it, Jesus told him, but I tell you, in the future, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Seated at the right hand of God. No? Na makikita sa Psalm 110 verse 1 at saka sa Daniel chapter 7 verse 13. So, yun na yung sinasabi nilang blasphemy. Yung sinasabi ni Jesus na siya ay Son of God, na makikita siya na nakaupo sa nakasama ni Almighty Father. Yun ang sinasabi nilang blasphemy. So, yun na ang naging yun na ang ikinaso kay Jesus Christ. So, pag blasphemy, ang kaparusahan doon is death penalty. Pag sa Jew, ang ginagawa na yung binabato ng bato, no? Pero, mas gusto nilang ipahiya si Jesus. So, dito, dinanay na ni Peter, pangalawang beses, si Jesus. At sa pangatlong beses, yung kamag-anak ni Malchus, na kamag-anak din ng high priest, na nakilala siya, na siya ang isa sa mga disciples ni Jesus, at dinanay ni Peter yon. So, nag-deny si Peter 3 times, at yung yung rooster nag-crow, no? Sumigaw yung manok. Hindi, nag-crow. Tumilaok yung manok sa ibang gospel twice. Dito walang binanggit kung ilang beses, basta importante
yung sinabi ni Jesus ay nangyari dahil sa pagde-deny ni Peter. So, punta tayo dito sa Matthew chapter 27. So, gabi yun, nag-Last Supper sila. Hinuli na si Jesus sa Garden of Gethsemane. So, before that, pinag-pray pa ni Jesus ang kanyang mga disciples at pinag-pray pa ni Jesus ang mga future believers. At nagpe-pray si Jesus kay Almighty Father. Yun ang laging ginagawa ni Jesus. Lagi nagpe-pray na kung saan man si Jesus mapunta ay dun din ang kanyang mga followers, na magiging kaisa tayo ni Jesus. Wala yun sa book of Matthew, Mark, and Luke, pero nasa book of John yun. So dito tayo sa Matthew chapter 27. Ang version na gagamitin natin is Hebrew Names Version. Now, when morning had come, all the chief Kohanim and the Zachanim, okay, ibayin ko yun, kasi hindi dyan naintindihan yung Kohanim. Now, when morning had come, all the chief priests and the Zachanim, or the elders of the people, took counsel against Yeshua to put him to death. Pinagkasunduan na nila na bago pa man talaga na papatayin nila si Jesus Christ. Yun ang gusto nila. Mawala na sa landas nila si Jesus Christ. And they bound him and led him away and delivered him up to Pontius Pilate the governor. So ang ginawa nila, tinali nila si Jesus. Doon pa man sa Garden of Gethsemane, nung kinuha nila si Jesus, nakatali na si Jesus. Binabastos na nila si Jesus noon. Tinutulak-tulak na nila. Ganun naman talaga pag preso ka, mababa ang tingin sa'yo, tinutulak-tulak nila si Jesus. Ngayon, dito naman, mas palala ng palala yung mararanasan ni Jesus. Okay, palala ng palala. Una, tulak lang, no? So, ito, may akusan na, papatayin na siya. Ngayon, ito namang si Judas naman. Nag-guilty naman si Judas, no? Dahil tinawag siyang friend ni Jesus. Naalala ni Judas yung mga ginawa ni Jesus. Pero binetray niya. Then Yehuda, or Judas, who betrayed him, when he saw that Yehuda is Judas, no? Then Yehuda, who betrayed him, when he saw that Yeshua was condemned, Yeshua is Jesus, felt remorse and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. So ibinalik ni Judas yung 30 pieces of silver na worth $40,000 to $46,000 sa ngayon, na hindi naman ikakaiba ng buhay ni Judas. Malit na value lang yun, malit na pera lang yung compared sa buhay ni Jesus. Pero pumayag siya sa napakalit na halaga. So sabi ni Judas, saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. Innocente si Jesus, sabi ni Judas. But they said, what is that to us? You see to it. Ano naman sa amin ngayon kung inosente si Jesus? Kung innocent blood siya? Ang kausap dito ng mga chief priests ay si Judas. So ang ginawa ni Judas, he threw down the 30 pieces of silver in the sanctuary and departed. He went away and hanged himself. So, ang ginawa ni Judas, yung 30 pieces of silver, inihagis niya dun sa temple, dun sa sahig. At umalis. At nagpa-tiwakal. Yung hanged himself, itinali niya yung leeg niya para itinali sa puno para maghang siya sa sarili niya. Alam niyo naman yung hang, di ba? Ano ba yung Tagalog? Sinakal ng tali.
Pero makikita natin dito, no, sa Acts chapter 1, ang nangyari kay Yehuda or Judas, nung nagtali siya sa leeg, hindi siya nakahang mismo sa branch, no, na nakahang ganun, kundi nung pagkahang niya, nahulog siya, yung ulo niya nauna sa sahig or sa ground. Pagbagsak niyang ulo niya sa ground, yung tiyan niya nag-rip open, nag-burst yung tiyan niya, lumabas yung mga bituka niya. Basahin natin, no? Acts chapter 1 verse 18. Now this man obtained a field with the reward for his wickedness, and falling headlong, his body burst open and all his intestines gushed out. Yun ang ikinamatay ni Judas, yung ulo niya bumagsak sa lupa, tapos bumukas yung sumabog yung kanyang tiyan, lumabas ang kanyang mga bituka. Lahat lumabas. So, nasa Acts chapter 1 verse 18. Hindi naman talaga si Judas ang bumili ng lupa kasi nakalagay ito, now this man obtained a field with a reward for his wickedness. Pero indirectly, kasi yung pera na binambayad sa kanya, ang ginawa ng mga chief priest ay ibinili ng libingan dahil hindi na nila maibabalik sa treasury yon. Dahil nga blood money. So, basahin natin, ano? Then Yehuda betrayed him when he saw that Joshua was condemned, felt remorse, and brought back the 30 pieces of silver to the chief priest and elders, saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, what is that to us? Ano sa amin na ngayon yun? You see to it. Bahala ka na, sabi ng mga Pharisees. He threw down the 30 pieces of silver in the sanctuary and departed. He went away and hanged himself. Then the chief priest took the 30 pieces of silver and said, it is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood or blood money. Maduming pera yon, ibig sabihin dahil ang kapalit nun ay buhay. Kaya hindi nila maibabalik na sa kanilang treasury, hindi nila maigagastos sa kung ano-ano pa man. Ayaw na nila dahil feeling nila madudumihan yung pera nila or yung treasury nila. They took counsel and brought the potter's field with them to bury strangers in it. So, ang ginawa nila sa pera ay bumili sila ng sementeryo or potter's field para doon ilibing yung mga strangers, yung mga hindi kilala. At, so indirectly, si Judas ang bumili ng sementeryo para sa mga strangers. At syempre, si Judas doon din siya inilibing. Masakit din yun kay Jesus. Lahat ng nangyayari dito, bago pa man alam na ni Jesus, kaya yung agony niya na paghihirap niya, yung anguish niya. So lahat ng ito, bago pa man natin mabasa ngayon, naramdaman na ni Jesus, alam na niya to. Yung kaibigan niya, isa sa kanyang mga mahal, ibebetray siya, mamamatay, sasabog yung tiyan. Lahat, alam na ni Jesus. Then that which was spoken through Jeremiah, the prophet, was fulfilled, saying, they took the 30 pieces of silver, the price of him upon whom a price had been set, whom some of the children of Israel prized. So si Jeremiah to, si Jeremiah to. Salita, ang name, kasi nasa Hebrew version tayo, Hebrew names version. And they gave them for the potter's field as the Lord commanded me. Yun ang nakalagay sa book of, sa prophecy ni Jeremiah, no? Jeremiah chapter 32 verses 6 up to 9, and Zechariah chapter 11 verses 12 and 13. Ngayon, dito naman tayo sa Matthew chapter 27 verse 11, na meron din sa Mark
no? Mark chapter 15 at meron din sa Luke chapter 23 at sa John chapter 18. Yung si Jesus Christ ay nakarap na siya kay Pilate. Now, Yeshua stood before the governor. So, ang governor ng time na yon ay si Pilate. Tapos, yung emperor, si Tiberius, no? Pero, yung hero, si King Herod naman, yung nag-oversee nag-oversee na sakop niya yung place na Jerusalem. Kasi nahati nun yung Israel. So, sakop ni Herod yung Jerusalem. Tapos, yung sakop naman ng kapatid ni Herod, yung inagawa niya ng asawa, ibang lugar naman, pero may bandang Jordan naman yon. Pero hindi natin pag-usapan yun, nabasa ko lang Now Yeshua stood before the governor, and the governor asked him, so si Pilate to, "Are you the king of the Yehudim, or are you the king of the Jews?" Yeshua said to him, "So you say." Ikaw na ang nagsabi. Sabi ni Jesus. When he was accused by the chief priest and the elders, he answered nothing. Hindi nagsasalita si Jesus. Then Pilate said to him, "Don't you hear na how many things they testify against you?" Hindi mo ba naririnig yung mga sinasabi nila sa iyo? Si Jesus naman, he gave him no answer, not even one word, so that the governor marveled greatly. Gulat na gulat yung si Pilate. So, dito na sinabi ni Pilate na hindi mo ba alam na ako, nasa power ko para mailigtas kita at nasa power ko kung maaakusahan ka. Pero anong sagot ni Jesus? Wala sa iyo ang power, si Almighty Father ang power. Yun ang nakalagay sa book of John, di ba? Nabasa natin. Now, at the feast, the governor was accustomed to release to the multitude one prisoner whom they desired. Kasi nagpapakawala sila ng isang prisoner pag Passover feast. They had then a notable prisoner. Meron silang sikat na prisoner doon, isang murderer at rebellious, si Barabbas. When therefore they were gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want me to release to you, Barabbas or Yeshua, who is called Messiah?" Kinausap ni Pilate yung mga tao doon. Kasi gusto ni Pilate na mapakawalan si Jesus kasi nga nanaginip yung asawa ni Pilate na nahirapan sa panaginip yung asawa ni Pilate dahil kay Jesus, no? Dahil napanaginipan niya si Jesus. Have nothing to do with this man, sabi ng asawa ni Pilate kay kay Pontius Pilate, "Have nothing to do with this man, for I dreamt him." Kaya takot din si Pilate na husgahan agad-agad si Jesus, pero pinipilit siya ng mga Jewish leaders. Matthew chapter 27 verse 18 na tayo. "For he knew that because of envy, they had delivered him up." Alam ni Pilate na kaya nila binigay si Jesus sa kanya para husgahan, para maakusahan, ay dahil naiinggit sila kay Jesus. Si Jesus, minamahal ng tao, na nakakapagpagaling ng may sakit, nakakapaggawa ng miracles. Hindi nila alam yung kinaiinggitan nila. Anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos. Kasi nabulaga na sila ng kasalanan. Ayaw nilang buksan ang kanilang isipan at puso. Dahil ang iniisip nila na king ay yung kingly ang dating, yung galing sa magandang pamilya,
mayaman ng pamilya. Yun ang ina-expect nila. Hindi nila ina-expect na carpenter ang darating ang Savior. In-expect nila na darating ang Savior na may daladalang maraming mga ginto na ibibigay sa kanila. Yun ang expect nila. Masyadong superficial ang mga tao noon. At hanggang ngayon, superficial pa rin ang mga tao ngayon. Dito tayo sa verse 19. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him saying, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered many things this day in a dream because of him." So yun yung sagsabi na asawa ni Pontius Pilate sa kanya, na wag niyang pakialaman. Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes to ask for Barabbas and destroy Yeshua. So itong chief priest naman, tsaka yung mga elders, ini-encourage nila yung mga tao. Sige, ang hingin natin si Barabbas, si Jesus, yan ang ipakrucify natin, sirain natin. Ini-encourage nila ang tao na pakawala ng isang murderer at isang rebel. Para ipapatay ang isang taong inosente. But the governor answered them, "Which of the two do you want me to release to you?" They said, Barabbas. Kaya yung mga tao, nainganyo na si Barabbas ang pakawalan. Hindi natin alam, no? Baka yung mga pinakain ni Jesus na 5,000 men and the 4,000 men ay kasama rin sa mga gustong ma-release si Barabbas. Kung yung mga disciples nga ni Jesus, binetray siya, tinalikuran siya, iniwan siya. Yung mga tao pa kaya na pinakain niya, na konti lang niyang oras na kasama. At yung may mga pinagaling si Jesus Christ na hindi nagpasalamat sa kanya. So pag babetray din yun, pagtatraidor din yun. So kaya tayo, no? Pag may mga tao sa atin na nagtatraidor sa atin, na binibetray tayo, huwag tayong magtaka dahil si Jesus na-experience niya yon. Naramdaman ni Jesus kung paano ang i-betray, ang iwan ng mga tao. Pero naging strong pa rin si Jesus. So si Jesus ang gagayahin natin. Ibinigay lahat ni Jesus kay Almighty Father. Inilagay ni Jesus sa kamay lahat ni Almighty Father ang pagtitiwala. So, ganoon din ang gagawin natin. Kung may magbe-betray sa atin, kung may mga away sa atin, na kahit na mabuti ang ginawa natin sa kapwa-tao natin, hindi tayo gagante, hindi tayo mga away, dahil yung master natin, yung savior natin, walang ginawa, hindi siya gumante. Minahal pa rin niya yung mga tao. So para mapatunayan na tayo ay talagang follower ni Christ, ganoon din ang gagawin natin. Kahit masakit. Si Jesus, wala siya nakuhang justice sa mundo na to. So may mga tao dyan na, hindi ako nabigyan ng hustisya, naging biktima ako. May mga ganang tao hanggang ngayon. In one way or the other, lahat tayo nakabiktima ng tao, nakasakit tayo ng tao. Kaya wala sa atin ang malinis. So verse 22, Pilate said to them, "What then shall I do to Yeshua, who is called Messiah?" Kay Jesus. They all said to him, "Let him be crucified." Gusto nang ipapatay or ipapako si Jesus. So yung crucifixion, nakakahiya yun, na death penalty yun na nakakahiya dahil naka-broadcast ka. Ipapakita ka sa mga tao na iba-ibang lahi
ipapakita ka na isa kang kriminal. Yun yung form of death penalty ng Roman Empire. Pwede namang pwede namang yung mga Jewish leaders, sila mismo, may sarili naman silang law, di ba? Na binigay ni Almighty Father kay Moses. Pero ayaw nila yon. Ayaw lang nilang batahin si Jesus. Mas gusto nilang ipapako, papahirapan pa ng matindi si Jesus as ipapahiya pa. Inalaw ni Almighty Father para maging sample para sa atin na si Jesus Christ. Napagtagumpayan niya yung mga ito, tayo rin mapagtatagumpayan natin. Matindi ang pinagdaanan ni Jesus Christ. So when Pilate saw that nothing was being gained, but rather that a disturbance was starting, nagkakaroon na ng gulo, no? Magtatalo-talo yung mga tao. He took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous person. You see to it. Tingnan ninyo, malinis ako, wala akong kasalanan, at itong si Jesus, yung Messiah, yung righteous person siya, hindi ako ang pamatay sa kanya. Malinis ang kamay ko, kaya naghugas siya ng kamay, kaya kumuha siya ng tubig. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan ginawa, malinis siya. Malinis ba talaga si Pontius Pilate? So verse 25, all the people answered, may his blood be on us and on our children. Sabi ng mga tao, yung dugo niya ay nasa sa amin at nasa sa aming mga anak. At hanggang ngayon, pinagdudusahan natin. Dahil sa mga ninuno natin. Dahil sa kasalanan natin. So, ito ay nangyari sa Israel. So, hanggang ngayon, no, yung Israel, magulo pa rin. Hindi nagkakaroon ng katahimikan sa Israel. Ito rin ang isa sa dahilan. All the people answered, may his blood be on us and on our children. Unless na i-acknowledge na si Jesus Christ, hindi sila may heal. May heal lang tayo ang lahat. Dahil kay Jesus Christ. Pero kung matigas ang ulo natin, hindi tayo may heal. Emotionally, physically, spiritually, mentally. Then he released them Barabbas, but Jesus or Yeshua, he flogged and delivered to be crucified. Malinis ba talaga ang kamay ni Pontius Pilate? Anong pinagawa niya kay Jesus? But Jesus, he flogged, pinapalo niya sa likod, no? Pinawhip niya ng latigo, or yung latigo hindi lang leather yun, bakal yun, na yung bakal na yun may tusok-tusok na ganon. Bago pa man yun, binubugbog na nila si Jesus. Sa umaga to, maghapon na, magdamag na nilang binubugbog si Jesus, pinapahiya, dinuduraan, binapatukan, dahil tingin nila preso, tingin nila nababaliw na si Jesus, nagpapanggap, yun ang tingin nila. Dito sa Matthew chapter 27 verse 27, dito ay pinagtatawanan na nila si Jesus. Nakalagay din to sa Mark chapter 15 verse 16 to 20. Then the governor's soldiers took Yeshua or Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison together against him. Whole garrison. Pag sinabing whole garrison, buong pulutong to ng mga soldiers, madami, at nandun si Jesus sa praetorium. Nandun lahat ng mga soldiers, si Jesus, pinagigitnaan nila.
They stripped him and put a scarlet robe on him. Hinubara nila yung Diyos natin and put a scarlet robe on him. Nilagyan ng scarlet robe. Yung paghuhubad lang sa'yo ng mga tao sa public, yun ang ginawa sa Diyos natin. Maliban sa pagpa-flag or pagpapa-whip ng latigo sa likod, binabatukan, sinusuntok, sinasampal. They braided a crown of thorns. Kumuha sila ng dahon or yung halaman na may thorns, no? And put it on his head and a reed in his right hand. Meron silang kinuhang reed or kahoy, nilagay na sa kamay ni Jesus, tapos nilagyan nila ng sanga na may tusok-tusok ang ulo ni Jesus. They kneeled down before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jew." Habang suot-suot ni Jesus yung scarlet robe, nagtatawanan nila. Yung crown of thorns, sobrang tusok-tusok nun. Pag ipinatong sa ulo yun, ididiin nila yun eh. Para hindi mahulog, ididiin nila yun. So pati yung ulo ni Jesus, may dugo, lumalabas ang dugo. They spat on him and took the reed and struck him on the head. Dinuraan nila si Jesus. Kinuha nila yung kahoy na hawak-hawak ni Jesus na kunyari scepter ni Jesus. At pinalo yon sa ulo ni Jesus. Hindi natin alam kung anong mura pa ang binibigay nila kay Jesus at pang masasamang salita ang sinasabi nila sa Diyos natin. Baka sinasabi nila ng bobo, tanga, ganun. Pinamura nila kung anong meron silang salita. They braided a crown of thorns and put it on his head and a reed in his right hand. They kneeled down before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews." They spat on him and took the reed and struck him on the head. When they had mocked him, they took the robe off of him and put his clothes on him and led him away to crucify. So duguan na si Jesus dito. Matapos silang pahiyain, tinanggalan nila yung robe at binalik lang yung damit ni Jesus. Ginawa lang nila yun para ipahiya si Jesus. At dinala na nila para i-crucify. So si Jesus, sa book of John, sa book of Mark rather, si Jesus ang may hila-hila ng kanyang cross. Pero ang ginawa ay kumuha rin sila ng isang tao para tulungan si Jesus. Dahil nga, bugbog sarado si Jesus, dumudugo na siya, yung ugat niya, ugat ni Jesus, naglalabasan na yung mga dugo. So sobrang stress, sobrang adrenaline rush, sobrang pagtibok ng puso. Baka yung mata ni Jesus, may dugo na, may namuunang dugo sa mata ni Jesus. May black eye na si Jesus. So, pinabuhat pa siya ng isang mabigat na kahoy. So, may nakita silang isang lalaki, no? Si Simon of Cyrene, na nakasulat din sa Mark chapter 15 verse 21 to 32, Luke chapter 23 verse 26 to 43, at John chapter 19 verse 70 to 27. As they came out, they found a man of Cyrene, Shimon by name, si Simon of Cyrene, and they compelled him to go with them. They compelled him, pinilit, that he might carry his cross. Pinilit nila si Simon.
Hindi nagkusa si Simon, ha? Tapos ginawa niyong santo si Simon, the Cyrene. Tapos dinadasalan niyo. Pinilit nga eh. Hindi ba kayo magbabasa kasi tayo ng Bible? Hindi, makakita lang tayo ng pangalan dito o nakasama na Diyos sa ginawa niyo ng ano, sinamba niyo na. Dinadasalan niyo na, nakakita lang kayo ng pangalan sa Bible. Ang Bible, ang bida, si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Yun lang, wala nang iba. Kung may iba pa kayong nakikita, hindi si Jesus Christ, saka si Almighty Father, mali ang nakikita ninyo. They came to a place called Golgotha. That is to say, the place of a skull. Kasi sa Golgotha, merong mukhang bungo doon. Kaya yun ay tawag ay place of skull. They gave him sour wine to drink, mixed with gall. Binigyan siya ng sour wine, pero may kasama namang apdo. Mapait. When he had tasted it, he would not drink. Siyempre, hindi inumin ni Jesus, mapait. Paano niya iinumin? Uhaw na si Jesus dito. Pawis na pawis siya, duguan siya. So, yung naubusan na siya ng water sa katawan, no? At saka yung dila niya, dry na. Makikita naman natin, di ba? Sa Psalm chapter 22. Doon natin makikita yung sa loobin ni Jesus Christ. When they had crucified him, they divided his clothing among them, casting lots. Uhaw na siya. Bugbog sarado si Jesus. Pagod na pagod. Yung mga bones niya na-dislocate na. Hindi nabali iba yung nabali sa na-dislocate. No? So pag, alam niyo naman yung bones pag na-dislocate na, di ba? Pipilay-pilay na si Jesus. Kasi tao siya. Nung time dito, tao siya. Yung katawan niya. Kahit willing ang spirit niya, pero yung flesh niya, weak. Alam ni Jesus. And they sat and watched him there. They divided his clothing. So walang damit si Jesus. Nung pinako, duguan si Jesus, yung kamay niya, tsaka yung paa niya, they pierced his hands and feet. So, hindi makahinga si Jesus, nakapako siya. Kaya niyo bang huminga pag nakapako kayo? Hindi kayo makakahinga ng diretsyo. Kasi yung paa nakaganon, oh. Tapos nakaganon yung kamay. Tapos diretsyo ka na gano'n. Paano kayo hinga? Ang dami mong bugbog. So, yung weight ng katawan niya, nasa kamay niya at nasa paa niya. Kasi nga, nangihina na siya. Kinusify siya, 9 a.m. Nakalagay sa Book of Mark, 9 a.m. And they sat down and watched there. So, hubad si Jesus, yung undergarments niya, walang seamless yung undergarments si Jesus. They cast lots for the undergarments. Tapos yung damit niya, yung outer garment niya, yung clothing niya, ay hinati sa apat. They set up over his head the accusation against him written, "This is Yeshua, the king of the Yehudim," or "This is Jesus, the king of the Jews." Ipinilagay ito ni Pontius Pilate, pampalubag loob. Pero sabi ng mga Jewish leaders, bakit yan ang pinalagay mo? Dapat he claims that he is the king of the Jews. Pero ang sabi ni Pontius Pilate, kung anong nasulat ko na, yun na, wag nang paibahin. Dahil iniisip ni Pontius Pilate na baka sakali na mapatawad siya.
na wala siyang kasalanan. Dahil narinig niya din na sinabi ng mga tao na siya ay Son of God. So nung may nagbang sinasabi niya kasi na Son of God siya. So natakot si Pontius Pilate doon sa pagkakasabi ng mga Jewish leaders kasi kiniklaim niya na Son of God siya. So doon pa lang natakot na si Pontius Pilate. Then there were 2 robbers crucified with him, one on his right hand and one on his left. So may dalawang magnanakaw nasa gitna si Jesus. Those who passed by blasphemed him, wagging their heads. So habang naka-crucify si Jesus, may mga dumadaan na mga tao, tinitignan siya, tititigan lang siya. At umiiling na gano'n, na gumaganon. Hindi rin natin alam, baka dumudura pa din dun sa lugar kung saan nakapako si Jesus. And saying, you destroy the temple and build it in 3 days. Save yourself if you're the Son of God. Come down from the cross. Sinasabi mo na yung temple, sisirain mo at in 3 days ay gagawin mo. Ngayon, iligtas mo ang sarili mo kasi sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa cross. Yun ang sinasabi sa kanya ng mga tao. So, minamak pa rin siya. Anong sabi ni Jesus sa Psalm 22? Na feeling niya worm siya, hindi siya tao. Hindi lang mababang klase ng animal, kundi ang tingin niya sa sarili niya, worm, uod. Likewise, the king and the chief priests also mocking with the Sophrim, the Perishim, and the Sakinim said, he saved others, but he can't save himself. If he is the king of Israel, let him come down from the cross now, and we will believe him. Minamak pa rin nila ng chief priest. Hindi matigil ang bibig. Hindi matigil ang bibig. Nanggigigil pa rin sila. Nakapako na si Jesus sa cross. Nanggigigil pa rin sila. Gigil na gigil. It's because yung puso nila na kay Satan. So, yun yung mga chief priests, scribes, saka elders. Sila pa ang nagmamak kay Jesus na sila pa ang nakakaalam ng law na binigay ni Almighty Father kay Moses. Sila pa ang nangungut siya kay Jesus. Asan na ang pagmamahal nila sa kapwa-tao? Wala. Hindi na kasi pinapractice ang kanilang pinipreach. Hypocrite kasi sila. He trusts in God, let God deliver him now. If he wants him, for he said, I am the Son of God. Nagtitiwala siya kay God. Hayaan natin na si God ang magligtas sa kanya. Kung gusto niya, kasi sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. The robbers also who were crucified with him cast on him the same reproach. Pati yung mga robbers, no? Yung mga magnanakaw na nakasama niya Pako. O bakit ikaw naka-crucify? Kami dito naka-crucify din. Sino ka ba? So, minamak din siya ng mga robbers. Now, from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. Yung 6th hour, until the 9th hour, madilim, dumilim ang langit. Yung 6th hour, 12 noon to. Yung 9th hour, ito ay 3 p.m. So, 9, nung pinako si Jesus, tapos nung noon, dumilim hanggang 3 p.m. About the 9th hour, Yeshua cried,
with loud voice, saying, Eli, Eli, lima sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Na binanggit din sa Psalm chapter 22. Itong, my God, why have you forsaken me? Kung gusto nating makita o maramdaman yung naramdaman ni Jesus, basahin natin yung Psalm chapter 22. Para maintindihan natin yung naramdaman ni Jesus. Kasi ang nakikita lang natin dito ay yung testimony ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at saka ni John. Pero yung nararamdaman ni Jesus, hindi natin alam. So, malalaman natin nararamdaman ni Jesus nasa Psalm 22. Some of them who stood there, when they heard it, said, this man is calling Elijah. Kasi ang sabi ni Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani. Kasi ang ibig sabihin nun, my God, why have you forsaken me? Kasi Eli, God yun no? Yung word na Eli o El, God yun. Kaya yung mga tao, akala nila, tinatawag ni Jesus si Elijah. Immediately, one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed, gave him a drink. So, isa sa mga soldiers, tumakbo, kumuha ng sponge or sponge, nilagyan ng vinegar at nilagay sa kahoy para iabot kasi nakapako si Jesus Christ para painumin. The rest said, let him be. Let's see whether Elijah comes to save him. Hayaan mo siya. Tingnan natin kung darating si Elijah. So medyo naawa pa yung isang lalaki, no? Yeshua cried again with loud voice and yielded up his spirit. Umiyak ulit si Jesus Christ. So sobrang sakit nung naranasan niya, physical, mental, emotional, anguish, agonizing experience. Umiyak si Jesus ng malakas. At after nun, humiwalay na ang spirit ni Jesus sa kanyang body. Ang Diyos natin. So, asan yung kanyang mga disciples? Kanya-kanya silang tago, kanya-kanya silang iyak. Hindi natin alam kung nakasilip sila, kung anong nangyayari kay Jesus. Pero, umiyak sila syempre. Behold, the veil of the temple was torn into two from the top to the bottom. So, yung veil or yung kurtina sa temple nasira, napunit, simula sa taas hanggang sa baba. Imposible na mapunit yon simula sa taas hanggang sa baba. Kasi kung mapupunit yon, dalawang tao ang maghihilahan, mapupunit yon ng pababa, papunta sa taas. So, since galing sa taas yung pagkakapunit, si God yon, nasira ang temple. Ibig sabihin, hindi na kailangan ang temple. Dahil ang temple, yun ang start. Ito na yung start ng temple. Hindi na tayo mag-worship sa temple or sa building. Saan natin makikita si Jesus Christ? Sa puso natin. Dinidisregard na yung temple dahil yung katawan natin na ang temple of the Holy Spirit. Dahil kahit saan kasama natin si Jesus Christ. Yung pagmamahal niya. The tombs were opened, and many bodies of the holy ones who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered into the holy city and appeared to many. So dito sa verse 52, ibig sabihin itong the tombs were open and many bodies of the holy ones who had fallen asleep were raised. Nabuksan kasi yung heaven.
Ngayon, hindi to yung parang horror movie na galing sa tomb, lumabas yung mga multo, o may nagbas ng mga zombie. Hindi ganon, no? Kaya lang sinabing the tombs were opened kasi doon nila inilagay yung mga taong, yung mga mahal nila sa buhay. Okay? Pero, hindi galing sila mismo sa tomb, pero doon nila kasi huling dinala eh, no? Kaya nasasabi rito na the tombs were opened kasi yung spirit ng mga tao, ng mga holy ones, yung mga saints, ibig sabihin na kasi ng mga saints, pag follower ka ni Christ or mahal mo si Almighty Father, saint ka. Ang iba kasi ang akala kasi ng mga tao pag saint, ito ay isang nabigyan ng na-beatify, nabigyan ng title na saint. Hindi ganoon ang saint. Pag mahal mo si Almighty Father, sinusunod mo siya, yun ang saint. Hindi lang yung may mga tao na nagbibigay ng title. Hindi ganon. Si Almighty Father nagbibigay ng saint na title. Hindi tao. So yung the holy ones who had fallen asleep, mga namatay na to na tao, no? Pero ang sinasabi kasi who had fallen asleep, kasi tayo naman, hindi naman talaga tayo namamatay kung follower tayo ni Christ, kundi nag-iiba lang tayo ng anyo, natutulog tayo, yung katawan natin na deteriorate, babalik tayo kay Almighty Father. Ngayon, nabuhay sila, nakita sila sa city. Yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father. Naka-visit sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ano lang to, hindi to lagi, madalang to. Ito lang yung time na nag-open yung heaven dahil kay Jesus Christ. So verse 53, and coming out of the tombs after his resurrection. At saka after the resurrection, nagbukas ulit yung heaven, no? At nakita ulit yung mga tao na mga may takot kay Almighty Father. Nagpakita rin sa mga madaming tao. Pero hindi talaga galing sa tomb yun, ano? Kundi, in-explain ko lang sa inyo na, kaya sinasabing galing sa tomb kasi doon nila huling inilagay yung mga tao na yon. Okay? Figures of speech lang to. Alam niyo naman siguro, di ba, yung mga, marunong ba kayong gumawa ng mga poems? Or, nagbabasa ba kayo ng mga poems? Ganon ang pagkakasulat ng Bible. May metaphor, okay? May figures of speech. Now the centurion and those who were with him watching Yeshua, when they saw the earthquake and the things that were done, feared exceedingly, saying, truly this was the Son of God. Ngayon yung centurion, no, na nagbabantay kay Jesus Christ, nang lumindol at na-rip yung curtain sa temple, naniwala na sila, nagkaroon sila ng takot. Siya ang anak ng Diyos, sabi ng centurion at yung mga tao. Many women were there watching from afar, who had followed Yeshua or Jesus from the Galilee or Galilee, serving him. So marami ring mga followers si Jesus na mga babae na nanonood sa medyo malayo. Sila yung mga followers si Jesus na galing sa Galilee. Nagsaserve sila kay Jesus. Tutulungan nila si Jesus. Among them were Miriam from Magdala. So itong si Miriam from Magdala, ito si Mary Magdalene. Kasi yung Magdala is a place in Galilee. Tapos yung Miriam or Mary, the mother of Yaakov and Yoshi. Yaakov, James and Yossi is Joseph, no? And the mother of the sons of Zabdi or Zebedee. So kilala naman natin yung mother ni ni James and tsaka ni John, na yung kamausap kay Jesus Christ. Dito tayo sa verse 57.
na makikita rin sa Mark chapter 15 verse 42 to 47, Luke chapter 23 verse 50 to 56, John chapter 19 verse 38 to 42. When evening had come, a rich man from Arimathea named Joseph, who himself was also Yeshua's Talmud, came. No? So, si Joseph of Arimathea, siya rin ay follower ni Jesus. This man went to Pilate and asked for Yeshua's body. So, hiningi niya yung katawan ni Jesus kay Pilate. Then Pilate commanded the body to be given up. So, ibinigay kay Joseph of Arimathea. Pero nalaman natin sa book of John na ang kasama ni Joseph of Arimathea sa paglilinis ng katawan ni Jesus Christ dahil puro dugo, puro sugat, si Nicodemus. No? Kilala naman natin si Nicodemus na mataas din ng kanyang position as a Pharisee. Naniniwala siya kay Jesus pero takot sila sa mga Jewish leaders. Gaya nitong si Joseph of Arimathea, takot din sa Jewish leaders. Kaya nito lang sila lumalabas. Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth. So, si Nicodemus naman, siya naman yung merong tradition kasi, ang Jewish tradition, kung paano linisin ang katawan ng taong ililibing. Kaya, kasama si Nicodemus and laid it in his own new tomb. So, ang may-ari ng tomb na yon ay si Joseph of Arimathea, malapit sa pinaglibing sa Golgotha. Wala pang naililibing dun sa pinaglibingan kay Jesus Christ, which he had hewn out in the rock. Alam mo yung hewn out? Yung bato, ano siya, no? Diretso lang siya. Pero, bubutasin mo yung bato para makagawa ka ng parang cave. No? So, yun ang naging libingan. Ganun ang libingan nun. And he rolled a great stone to the door of the tomb and departed. Tapos, yung pinakatakip ng tomb ay malaking bato. Miriam from Magdala was there, and the other Miriam sitting opposite the tomb. So, si Mary Magdalene to, at saka yung isa pang Mary. No, hindi natin alam kung sino sa kanila, no? Si Mary or si Mart, kung isa ba si Mary or si Mary Magdalene na kapatid ni si Mary Magdalene or si Mary na kapatid ni Martha and ni Simon the leper or Lazarus. Now on the next day, which was the day after the preparation day, the chief priests and the Perushim were gathered together to Pilate. Yung Perushim, mga elders, nagpunta sila kay Pilate. Kinabukasan, after ng preparation day, saying, "Sir, we remember what that deceiver said while he was still alive." Sabi nila kay Pontius Pilate, alam namin kung anong sinabi ng manloloko na yun, sabi nila sa mga tao. Sinabi kasi niya na after 3 days, I will rise again. Sabi niya kasi na after 3 days, mabubuhay siya magmuli. Command therefore that the tomb be made secure until the 3rd day, lest perhaps this Talmudim come at night and steal him away and tell the people he's risen from the dead, and the last deception will be worse than the first. Sabi ng mga Jewish leaders, sabihin mo, no, utusan mo na may magbantay sa tomb ni Jesus na maging secured yun. Kasi baka yung kanyang mga disciples pumunta sa tomb ni Jesus at nakawin ng kanyang body. At tapos pagsasabi sa mga tao na nabuhay siya kasi nawala yung body niya sa tomb. Ngayon, magiging malala pa dahil nawala siya, nabuhay siya. Magiging malala pa. Kaya last deception will be worse than the first. Ang sagot ni Pilate, Pilate said to them, "You have a guard." May sarili kayong gwardya, sabi ni Pilate. Go, make it as secure as you can. Kayo na ang gumawa niyan. May sarili kayong gwardya, di ba? Kasi may sariling gwardya ang mga Jewish leaders. So they went with a guard and made the tomb secure, sealing the stone. So may nagbabantay sa tomb ni Jesus. Hanggang sa kamatayan ni Jesus, may nagbabantay pa rin, inggit pa rin. Namatay na si Jesus, nainggit pa rin sila. Hindi sila mapakali. Nanggigigil sila. Yung mga Pharisees.
And up to now, hindi nila matanggap si Jesus. Nanggigigil sila kay Jesus up to now. Hindi nila mabanggit ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi nila alam na pag in-acknowledge na si Jesus Christ, yun ang kanilang magiging freedom. Yung mga tao hindi alam na si Jesus Christ ang ating freedom. Freedom from sin. Freedom from any things that is binding us in this world. Pero, kahit may freedom tayo, hindi natin gagamitin yung freedom natin to hurt people. We will use our freedom for the glory of God. So, nakakadalawa na tayo na kinukwento natin yung kung ano ang nangyari kay Jesus sa cross. Natapos na natin yung John na chapter kung saan doon pinatay si Jesus, pati itong sa Matthew. Isusunod natin yung Mark at saka Luke. So dalawa pa. Napakahirap basahin, no? Kung kayo ba, nararamdaman niyo ba na mahirap basahin yung hirap na dinanas ni Jesus? Nare-relieve natin na parang kahapon lang yung nangyari kay Jesus. Dahil mahal natin si Jesus. Hindi natin matanggap, no? Yung mga disciples, hindi rin nila matanggap na ganun ang nangyari kay Jesus. Pure love. Son of God, Son of Man, gave Himself for us to be saved. Hindi siya kumibo. Hindi siya nagalit sa mga tao. Hindi siya nanlaban. Ibinigay niya lahat kay Almighty Father, ang buo niya. Buong buo, ibinigay niya kay Almighty Father. Kaya niya ibigay ng buong buo kay Almighty Father para ibigay sa atin si Jesus ng buong buo para masave tayo from our sins. Masasave tayo sa ating mga kasalanan dahil sa dugo ni Jesus. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Dahil makakapag-save sa atin ay ang pananampalataya natin kay Jesus, not our works. Yung works, result lang yon of our faith in Jesus Christ. Result of our love for our King of Kings and Lord of Lords. Na si Jesus, siya na ang nagpakahirap sa lahat. Siya pa ang mag-share sa atin ng mga blessings. Siya pa ang napaka-giving. So, sino pang lalapitan natin? Sino pang mamahalin natin kung hindi si Jesus? Sino pa ba ang susundin natin kung hindi si Jesus? Sino pa ba? Wala nang iba. Umabari ito sa lupa si Jesus, hindi tayo para i-judge, para i-save tayo. Dahil mapagmahal siya, hindi siya nagagalit sa atin. Tanggap niya tayo. Kaya kung may nagsasalita dyan na si Jesus Christ, mainitin ang ulo, at dadaan tayo dun sa nanay niya kasi yung nanay niya nakakapag-pacify sa kanya, hindi totoo yun, kasi nungalingan yun. Wala sa Bible yun. Kasi nungalingan ng devil yon. Hindi na nasa Bible. Kung hindi nasa Bible yon, ano yon? That's a work of an antichrist. Kasi against kay Jesus, yung sinasabi. Okay? Against kay Jesus, against sa mga ituturo ni Jesus.
again sa itinuturo ni Almighty Father. Ang inuturo ni Jesus Christ, the Almighty Father, love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, and with all your might. And love your neighbor as yourselves. Yun. From there, sa pagmamahal na yon, dun iikot yung pananampalataya natin. Dun iikot sa pagmamahal. Magmamahalan tayo, dun iikot. Hindi magsisinungalingan, hindi magswaswapangan, hindi mag-aagaw ng kung ano man, hindi susunod tayo kay Almighty Father. Susunod tayo sa government. Kahit hindi tayo agree sa government, susunod tayo sa government. Dahil ganoon ang ginawa ni Jesus. Hindi man siya agree sa ginagawa ng Roman Empire, hindi niya inaaway. Hindi siya naging aktivista or naging insurrection. Hindi ganoon ang ginawa ni Jesus. Dahil ang kingdom ni Jesus Christ ay wala dito sa lupa. It's in heaven. Kung ang kingdom ng ating Savior ay nasa heaven, doon din tayo, dahil siya ang tagapagligtas natin. Sabi ni Jesus, kung nasaan ako, sabi ni Jesus, doon din ang aking mga followers. So, doon din tayo. Susundin natin si Jesus. Mamahalin natin siya. Ipapractice natin yung turo niya para maging innate na sa atin. Yung turo ni Jesus, sa umpisa, mahirap yung turo ni Jesus na mahalin ng kapwa-tao. Pero little by little, ipapractice natin yon. Pag pinractice natin yung magiging habit na natin, no? Na tumulong sa tao, magiging ugali na natin, attitude na natin, at pag naging character na natin, magiging isa na sa atin, natural na sa atin, hindi na pilit. Character na natin yon. Ang maging mapagmahal, gaya ni Jesus Christ, gaya ng tatay natin. Hindi ba kayo masaya? Dahil yung tatay natin powerful. Doon tayo didikit sa powerful. Kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Yun ang pinaka-powerful. Didikit tayo sa pinakamayaman. Sa totoong kayamanan. Real treasure. Hindi yung mirage lang. Hindi yung treasure na nasisira. Maganda ang place na Jesus prepared for us. Maraming mansion. Sa tingin ni Jesus, mansion. Pero ang tingin ko, castle. Kay Jesus, mababa lang ang tingin niya, mansion. Pero kasi ako, hindi ako, tingin ko castle na simple lang ang tingin ni Jesus, pero ang tingin ko magarbo na para sa akin. At walang sun doon, walang moon, walang stars. Ang nagbibigay ng liwanag doon sa city, sa heavenly kingdom, ay si Almighty Father. Yung kanyang holiness, yung kanyang kaningningan. At doon natin kailangan pang kumain at uminom. Dahil yung pagkain natin, yung magbibigay ng kalakasan sa atin, si Almighty Father. Si Jesus Christ, ang river of life. Totoong bahay natin. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Gusto kong papurihan si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Sa Kanya ko lahat ibinibigay ang kapurihan at pagpapasalamat sa kabutihan nila sa ating lahat. Aminado si Jesus Christ na dito sa lupa marami tayong mapagdadaanan na tribulation.
tribulations, heartaches, and pains. Gaya na nangyari kay Jesus. Ang dami na napagdaanan, di ba? Pero napagtagumpayan niya yun. Ganon din tayo, mapagtatagumpayan natin yan. Basta, si Jesus Christ ang ating vine, idikit natin ang sarili natin sa Kanya. Willing si Jesus na idikit natin ang ating sarili sa Kanya. Na si Jesus ang true vine at tayo ang mga branches na dapat mamunga, fruitful. Fruitful, fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Hindi man tayo sa ngayon perfect, darating ang panahon. Unti-unti tayo minabago ng tatay natin. Kung, you are what you read. Alam niyo ba yon? You are what you eat. Ganon yan, di ba? You are what you read, you are what you eat. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ganon. So, kung kakainin natin or metaphor lang sa salita ng Diyos, ganon ang mangyayari sa atin. Kung kakaibiganin natin yung tatay natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, magiging kagaya tayo nila. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung ipapasok lagi natin sa puso at isipan natin, pagmamahal natin sa kapwa-tao at sa tatay natin kay Jesus, yun ang mangyayari sa atin. Kaya sila ang ating true treasure. God loves us all so much.